Tayo po minamahal, tuloy-tuloy na po, dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng banal na salita na ating pinawalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinawalapay. Tayo po minamahal, panandala po tumayo at narito po akin ay binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purin pong ating pinakamamalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon na po, maminamahal. Tayo po'y panandaliang manalangin bago tayo dumako sa banal at sagradong salita ng ating pinakamamalang Panginoon. Manalangin po tayo. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Malapang noon, muli mo kami binigyan ng pagkakataon na mapapurihan ka, mapasalamatan ka sa araw na ito. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagtanggap mo ng aming pagsamba. Malapang noon sa aming paglilingkod sa iyo, malapang sa araw na ito. At dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga banal na salita. Malapang noon, idinadalangin po namin lahat ng mga salita mo, malapang noon, na napapakinggan po namin sa mga nalalabing panahon na amin pong igugugulin sa sanlibutan ito. Malapang inunawang ang mga salita may matanim sa aming isip, malapang mabaon sa aming mga puso, malapang inon matandaan ng mga anak mo, malapang inon darating ang araw, malapang inon na magiging alaala na lamang ang salita mo, malapang inon. Kaya dalangin po namin, tulungan mo kaming pahalagaan ng mga salita mo, maitago namin sa aming mga puso, dakilang Diyos, at kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng aking lapo kung magagawa. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamalang Panginoon. God bless you, maminamahal. Pwede na tayong makaupo. At bago tayo dumako sa ating tatalakayin mga paksa, maminamahal, ako po muna ay habang inihanda natin ang ating talata, Philippians, dito sa Filipos 3:18 up to 20. Ako po yung nagpapaabot po, mga minamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, sa ating mga minamahal, mga kapatiran sa lugar na ito, sa ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa abroad, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, ako po yung nagpapaabot po ng maligayang panunood at pakikinig, mga minamahal, at gayon din nagpapaabot po kung dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebangelista, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ibinibigay natin ang mataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkurang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Purin pong ating mahal na Panginoon. Kindly maminamalbuksan natin ang ating pambungad na talata. Dito sa Philippians 3:18 up to 20. Dito po sa Filipos, Kapitulo 3, talata 18 hanggang 20. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po nating the enemies of the cross. The enemies of the cross. Alam niyo mga minamahal, ang kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa krus. Ito po, mga minamahal, ang pinakamabigat na kamatayan sa lahat ng mga taong dumanas ng kamatayan. Noong unang panahon, mga minamahal, sa gobyerno ng Roma,
Kasi Roma po, maminamahal, ang namumuno sa buong mundo. The Fourth Universal Kingdom, Roman Empire. Malulupit sila, maminamahal. Ang kanilang tinatawag na capital punishment, maminamahal. Nung panahon na yon, maminamahal, ay ipinapako sa krus. Talagang ipinapako, maminamahal, hindi lang itinatali, ipinapako sa krus. Ipinapako ang kamay, ang dalawang kamay, at ipinapako na magkasama ang dalawang paa. Ito po yung tinatawag, maminamahal, na capital punishment. Isang napakalupit na kamatayan, maminamahal, sa mga taong nakagagawa ng heinous crimes. Ngayon, sa panahon natin ngayon, maminamahal, ang parusa sa mga nakakagawa ng karumal-dumal na kasalanan ay lethal injection o kaya bitay. Nung panahon ni Marcos, firing squad. Nung panahon ni Gloria, maminamahal, Arroyo, ay lethal injection, napakagaang na kamatayan. I-injeksyonan ka lang, tulog ka na. Pagkatulog mo, hindi ka na magigising. Isang napakasarap na kamatayan, patutulugin ka lang. Pero sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, ito po'y unting-unting kamatayan. Isang napakahigpit na kamatayan, isang napakalupit na kamatayan na ito'y ipinapataw lamang sa mga kriminal, sa mga taong nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan, gaya ng tinatawag na heinous crimes. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, wala pong kasalanan ni isa. Wala siyang kasalanan ni isa. Sabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 2 verse 22, ni hindi nasumpungan ng kasalanan kahit sa bibig, kahit sa salita. Kahit sa salita lang, hindi siya nasumpungan ng kasalanan. Katunayan, habang nakabayubay sa krus, siya'y minumura, siya'y nilalait, siya ay binabato, maminamahal, nilalatigo. Sa bibig niya, maminamahal, lumalabas ang kataga ng pagpapatawad. Sabi niya, Ama ko, patawarin mo po sila. Hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kahit sa bibig, hindi nasumpungan ng kasalanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Pero ang tanong, maminamahal, bakit siya namatay sa tinatawag na death penalty? Bakit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay kinakailangang mamatay sa krus na isang napakalupit na kamatayan, capital punishment, upang mga minamahal lahat ng tao, kahit siya na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kahit siya na ang nakakagawa ng karumal-dumal na krimen, kahit mga minamahal siya na ang pinakamalupit na tao, kayang patawarin ng Diyos ang kanyang kasalanan kung siya ay mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang Diyos, maminamahal, against siya sa tinatawag na capital punishment. Sa parusang kamatayan, against ang Diyos. Kaya nga namatay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa malupit na kamatayan para lahat ng tao, malaki o maliit na kasalanan, mga minamahal, ay kayang tubusin ng kamatayan ng krus ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngayon, mga minamahal, alam niyo po ba, kung sa pamagitan ng kamatayan sa krus, ito po ang ginamit ng Diyos para tayo'y maligtas, mga minamahal. Pero maraming mga tao, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan na nagiging kaaway pa ng krus ni Kristo. At nakalulungkot po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya. At hindi lang sila konti, maminamahal, hindi lang sabi, hindi lamang some o hindi lamang ilan. Sabi rito, maminamahal, marami. Sabi rito, sapagkat marami
ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon ay sinasabi ko na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Nag-iisip sila ng mga bagay na ukol sa lupa. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, pinaalala sa mga mananampalataya sa Philippians, sinabi niya, ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay natin ang ating tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kasi ang Pilipos, mga minamahal, ang Philippians, kung ikukumpara natin sa kalagayan natin ngayon, sila yung mga tinatawag na American citizens. Mga American citizens, yung mga nandun sila sa mataas na kalagayan, ang Philippians. Kasi ang Philippians, ang Pilipos, ito po ay probinsya, mga minamal ng Roma. Roma, colonial, sila po'y colony ng Roma. Roman colony, sakop sila ng Roma. Pag ang isang bansa, ang isang bayan ay sinakop ng Roma, mga minamahal, ito po ay isang nagiging mayamang bayan. Nagiging kalakaran, mga minamahal, umuunlad. Para silang mga green card holder, mga minamahal, mas malaki ang kita. Maraming pera, malaki ang kanilang ari-arian, malaki ang kanilang mga tahanan. Kaya maraming mga Kristiyano sa Philippians, sinabi niya na sinasabi ko na may pag-iyak, na dahil sa kasaganaan, dahil sa material, ay naging kaaway ng krus ni Kristo, na ang pinag-iisip ay ang mga bagay na dito sa lupa. Hindi nila pinag-iisip ang mga bagay na nasa langit. Nakalimutan nila na ang kanilang pagkamamayan ay makalangit. We are strangers in this world. Tayo po'y naglalakbay lamang dito. Tayo po'y transient. Para lang tayong umuupa, mga minamahal, sa sanlibutan ito. Darating ang araw, aalis tayo dito. Iiwan natin ito. Uuwi tayo sa ating tunay na tahanan, ang magarang mansyon sa langit, na ang kalsada ay ginto, ang mga haligi, ang mga pader ay mamahaling mga bato. At hindi ka na mamamatay, hindi ka natatanda. Makapiling mo ang Diyos forever and ever. At dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng ating paksa, what is this cross of Christ, which some men are sadly said to be the enemies of Christ? Ano, mga minamahal, ang tinutukoy dito na cross of Christ, yung cross ni Kristo, na sinabi ng Biblia, mga minamahal, na sinasabi ni Apostol Pablo na may pag-iyak na nagiging kaaway ni Kristo ang iba. What is the cross of Christ? Sabi ng banal na kasulatan, ito po yung hirap na sakripisyo ni Kristo. The suffering of Christ. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Yan po yung nasa Isaiah 53 verse 5. Ang ibig sabihin ng cross, mga minamahal, cross of Christ, ito po yung sakripisyo ni Kristo. The suffering of Christ. Yung kalang dinanas na hirap. Yung dinanas ng sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nagkatawang tao ang Diyos, mga minamahal? Bakit nagawa ng Diyos, mga minamahal, na magsakripisyo, maghirap? Maranasan niya ang katakot-takot na hirap sa krus, mga minamahal. Bakit? Para maranasan niya yung kalagayan natin bilang tao. Amen?
para matikman niya, mga minamahal, ano yung nararanasan ng tao kapag siya'y nasa matinding kahirapan, nasa matinding pagdurusa. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito ay para sa atin, hindi para sa Kanya. Amen? Sabi, siya'y nasugatan ng dahil sa ating mga pagsalangsang. Yung mga sugat na tinamo niya sa katawan, mga minamahal, na bunga ng parusa, mga minamahal, bunga ng mga hagupit ng latigo, mga minamahal, na dumantay sa kanyang katawan. Ito po, mga minamahal, ay para mapatawad yung ating tinatawag na yung panlabas na kasalanan. Katulad ng mga bisyo, katulad ng mga pagmumura, katulad ng mga ginagawa nating kasalanan sa labas ng katawan, pagnanakaw, pangangalunya, pakikiapid, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung nakikita ng tao na ginagawa natin sa labas. At ang sabi ng banal na kasulatan, nang dahil, sabi siya'y nabugbog nang dahil sa ating kasamaan, yung mga bugbog naman, ito yung tinatawag na internal hemorrhage. Internal. Sabi siya'y nabugbog nang dahil sa ating kasamaan. Ang epekto ng tinatawag na bugbog, yun sa loob naman ng katawan natin, hindi natin alam. Pag ikaw ay nabugbog, akala mo wala kang depekto sa katawan, pero yung bugbog, ang epekto nito ay nandun sa loob ng katawan. Nagkakaroon ng internal hemorrhage. Mas mapanganib, maminamal yung tinatawag na galing dun sa loob ng katawan. Kasi pag namuo yung dugo, lalo na kapag sa ulo yan nangyari, mga minamal, magkakaroon ng mamumuo yung dugo do sa utak mo, at pag yan ay sumabog, pwede kang makomatos, bunga ng pambubugbog. Kasi ang epekto nito nasa loob ng buong katawan, nasa loob. Ito po ay mga kasalanan natin sa loob na ginagawa natin sa loob ng ating mga puso. Yung mga bugbog na kanyang tinamo, sabi, siya'y nabugbog ng dahil sa ating kasamaan. Ito yung mga kasalanan natin sa loob ng katawan. Gaya ng mga masamang pag-iisip, pagsisinungaling, mga ginagawa natin na hindi nakikita ng tao, pero kasalanan, masamang pag-iisip, kahalayan, kasakiman, na ginagawa ng loob ng puso natin, yung puot, galit, hinanakit. Yun, mga minamahal, ang tinatawag na bugbog na tinamo ng ating Panginoon para tayo po ay gumaling. Ibig sabihin, ang parusa na dinanas ng ating pinakamamahal Panginoon, panlabas at sa loob ng katawan para mapatawad ang kasalanan natin sa labas at kasalanan natin sa loob ng ating mga puso. Amen? Sinabi rito, mga minamahal, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Yun po ang ibig sabihin, mga minamahal, ng cross of Christ. It is the suffering of Christ. Lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, lahat ng naranasan niya sa krus, mga minamahal, ito pong ibig sabihin ng cross, mga minamahal, cross of Christ. Sabi rito, mga minamahal, kung mababasa po natin ang Romans chapter 5, verse 8 and 10, hanggang 10, ito'y ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon para sabi ng banal na kasulatan, para tayo po ay iligtas ng Diyos sa galit na darating. Ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Sabi rito, Roma 5, 8 hanggang 10. Roma 5, 8 hanggang 10. Dito po sa Roma chapter 5 verse 8 up to 10.
Dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung nung tayo makaaway ay pinagkapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong napagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Yes. 10 na po yun. Amen. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayong makasalanan pa si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Ibig sabihin, yung kamatayang dinanas ni Kristo, dinanas ng Diyos na nagkatawang tao, ito'y hindi para sa Kanya. Dahil ang Diyos walang kasalanan. Ang Diyos, maminamal kailanman, sinabi ng banal na kasulatan, hindi pwedeng magkasala. Walang ibang banal kundi ang Diyos. Kaya nga, ang Diyos lamang ang may karapatan na may pako sa krus. Ang Diyos lamang ang may karapatan, maminamahal, may kapangyarihan na magligtas sa atin sa kasalanan sapagkat ang dapat ipinapako sa krus walang kasalanan. Kasi kinakailangan silang maging handog sa kasalanan at ang inihandog sa kasalanan dapat walang kasalanan. Diyos lamang po, maminamahal, ang walang kasalanan. At yan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sinasabi nung naniniwala na si Kristo'y tao, kung si Kristo'y tao, bakit namatay? Kung si Kristo'y Diyos, ba't namatay? Meron bang Diyos na namamatay? Pag hindi namatay ang Diyos, mga minamahal, pag hindi magkatawan tao ang Diyos, sinabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sins. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ang kasalanan natin. At kung walang kapatawaran ang kasalanan natin, wala tayong kaligtasan. Biro mo mga minamahal itong naniniwalang si Kristo'y tao. Pinag-alinlanganan pa nila, mga minamahal, yung ginawang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Imbis na sila'y maniwala, imbis na sila'y sumampalataya, imbis na lalong mahalin nila ang Diyos dahil nagawa ng Diyos na magkatawang tao. Sabi ng Biblia, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, hindi siya kayang patayin. Ang Diyos ay napakalaki, mga minamahal. Ang mundo'y sinlaki lamang ng bola ng Jackiston sa paningin ng Diyos. Kung hindi siya magaan yung tao, kung hindi siya magkakatawang tao, hindi natin kayang patayin ang Diyos. Kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng 7 bilyong tao sa buong mundo, hindi natin kayang patayin ang Diyos. Pero kung hindi mamamatay ang Diyos, wala tayong katubusan sa kasalanan. Kaya kinakailangan siya magkatawan tao. Kaya namatay ang Diyos dahil nagkatawan tao. Amen? At bakit siya nagkatawan tao, mga minamahal? Para, sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sins. Kung hindi siya magkakatawan tao, hindi mabubuhos ang dugo. At kung walang pagkabuhos ng dugo, wala tayong kaligtasan, wala tayong kapatawaran sa kasalanan. Kaya sabi ng verse 9, lubha pa nga ngayong inaring ganap tayo sa pamagitan ng kanyang dugo ay naligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Dahil sa kamatayan ng mahal na Panginoon, naligtas tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, naligtas tayo sa parusa. Tayong mga Kristiyano na nanampalataya kay Kristo, meron ka ng immunity. Vaccinated ka na ng dugo ni Kristo. Iniligtas ka na ng dugo ni Kristo. Mula nang si Kristo ay namatay sa krus at ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoon, baksinado ka na. Hindi mo na kinakailang magpabakuna. Sinabi ng Biblia, lubha pa ngang tayo ay naligtas sa galit ng Diyos. Tayo'y inaring ganap
sa pamagitan ng kanyang dugo at tayo naligtas sa galit ng Diyos. Lahat ng mga salot dito sa mundo, epidemya, kalamidad, gera, gutom, lahat yan ay galit ng Diyos. Yan po yung wrath of God. Pero kapag ikaw ay naglagak ng pananampalataya kay Kristo, naglilingkod ka sa Kanya, mga minamahal, sabi, iniligtas ka na ng galit ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Meron ka ng immunity. Hindi ka nakasama sa parurusahan ng Diyos. Hindi ka nakakasama sa salot. Hindi ka nakasama sa epidemya. Hindi ka nakasama, mga minamahal, sa kalamidad. Kaya tandaan po natin yan, mga minamahal. Pero, sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka tumingin kay Kristo, sabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na masdan mo si Kristo, masdan mo malapang nung kailangan. Pag dumaranas ka ng mga tinatawag na discrimination, nakaranas ka ng mga bagay, ng mga pagsubok sa mundo, tumingin ka sa mahal na Panginoon, alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo, mga minamahal, na ikaw ay baksinado ng dugo ni Kristo. Ikaw ay iniligtas na sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi rito sa Hebrews 12 verse 2, basahin po natin. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal na ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahalang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. 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 Kapag dumarating sa atin mga pag-aalinlangan, mga minamahal, dumarating ang takot. Dumarating sa atin mga minamahal, ang mga panggigipit. Sabi, look unto Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya, nang dahil sa kanyang kagalakan, inilagay sa harapan niya, nagtiis sa krus. Ni walang bahala ang kahiyan. Ni walang bahala niya ang kanyang kahiyan, maminamal nakapako siya sa krus. Halos walang saplot. Nagtiis. Sabi, nagtiis ng kahirapan. Kung napanood niyo yung The Passion of Christ, wala pa sa kalahati yun. Yung pelikulang yun, ibinaban yan, mga minamahal, binaban ng Roman Catholic Church. Binaban nila kasi napakalupit daw ng kamatayan. Hindi naman daw sila ganun kalupit, magbigay ng parusa. Ibinaban ng ating simbahan, Roman Catholic Church. Bakit daw ganun ang pagkakasa pelikula? Pero kung tutusin, kung mabasa nyo ang Biblia, higit pa ron ang parusang dinanas ng mahal na Panginoon. Pero sabi rito, pero siya dahil sa kagalakan, inilagay sa harapan niya ay tiniis ang krus. Galak na galak pa ang mahal na Panginoong Diyos na nagkatubang tao para magdusa sa krus. Buong kagalakan, tinanggap niya ang kahirapan, ang pagtitiis, lahat ng hirap para sa iyo. Kasapagkat habang siya pinarurusahan, habang dinaranas niya, mga minamahal, ang matinding pagsubok na yon, ang matinding paghihirap na yon, ang nasa isip niya ay tayo. Ang nasa isip niya ay ikaw. Ang nasa isip niya, mga minamahal, kayo. Ikaw, ako, tayo, ang nasa isip niya na kung hindi niya titiisin yon, wala sana tayong kaligtasan. Hindi niya tayo makakapiling sa langit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, He became our substitute. Imbis na tayo ang dapat parusahan, imbis na tayo ang dapat ipako sa krus, imbis na tayo po ang dumanas ng dinanas niya. Sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:21, He became our substitute. Siya ang ipinalit sa atin. Inalis niya tayo, maminamal, sa parusa at siya ang umako ng parusa na dapat sa atin. Amen? Naalala ko yung isang kwento, maminamal, ng ating beloved daughter, ng ating beloved evangelist, beloved pastor, maminamahal. Meron daw isang simbahan sa Amerika na meron silang naging bisita
na for the first time, sa tagal ng church na yon, ngayon lang nila nakita yung taong yon. Doon pa lang sa pagparada ng sasakyan, maminamahal, pagparada ng lahat, kasi lahat ng tao doon halos may sasakyan. Kasi miles ang biyahe, maminamahal, bago sila makarating sa simbahan. Miles. Hindi katulad dito sa atin, pwede kang maglakad. Doon hindi pwedeng walang kotse. Dahil bago ka makarating sa bahay sambahan, talagang milya. Milya ang ibibiyahe mo bago makarating sa bahay sambahan. Tinitiis nila yun. Pagparada pa lang ng isang tao, maminaman na isang lalaki doon sa paradahan. Pagparada niya doon sa paradahan, biglang may dumating na isang dati nang dumadalo. Sinabi niya doon sa lalaking estranghero na first time lang dumalo doon. Sabi niya, pwesto ko yan. Kinuha mo yung pwesto ko. Di umalis sa paradahan yung lalaki, nagparada doon sa malayo. Pero siya ang unang nagparada. Huling dumating yung dati. Palibasa, nakasanayan niya nandun siya nagpaparada. Kaya nga inangkin niya na yung paradahan na yun, samantalang hindi naman siya may-ari. Palagi lang siya nagpaparada doon. Kasi sabi niya, you took my place. Umalis ka dyan. Umalis yung estranghero. Pinarada niya sa malayo. Pagdating naman sa upuan, umupo siya doon sa unahan. Pag upo niya, mga minamahal, meron na makalagitnaan ng service, biglang dumating naman yung dati nang nakaupo doon. Sabi ng babae, ako po ang nakaupo dyan. You took my place. Umalis po kayo dyan. Maghanap kayo sa likod. Ayun na naman yung lalaki. Hanap na naman siya ng maupuan. Pag upo doon sa likod, sabi niya siguro naman, pwede na ako dito. Likod na ito. Mamaya meron na naman lumapit na matatapos ng gawain tsaka dumating. Pinaalis na naman siya. Pwesto ko yan. Kinuha mo yung pwesto ko. Tumayo na naman yung lalaki mang minamahal. Pagkatapos ng service, nakita nilang nasa pintuan yung lalaki mga minamahal. Nagtaka sila. Yung lalaki na pinaalis nila doon sa paradahan, yung lalaki na pinaalis nila doon sa upuan, sa likuran sa unahan, nakita nila nagbagong anyo. Nakita nila mga minamahal na mayroong butas ang palad. At nagniningning yung mukha ng lalaki. Tinanong ng mga sumasamba, bakit mayroong kanyan? Ba't butas ang palad mo? Sabi ng lalaki, I took your place. Kinuha ko ang kalagayan nyo. Kaya may pako, biglang nawala yung lalaki, mga minamahal. Yun ang ating mahal na Panginoon. Kinuha niya ang kalagayan natin, kinuha niya ang pwesto natin. Imbis na tayo po ang nasa pwesto niya, mga minamahal, habang nakapako sa krus, habang siya pinahihirapan, dapat tayo ang nandun. Sabi niya, I took your place. Kinuha niya, mga minamahal, ang pwesto natin. Kung merong uupo sa pwesto natin, ibigay niyo, mga minamahal, hindi natin alam. Lalo na mga estranghero, baka ang mahal na Panginoon yan. Dapat, sabi, serving one another with love. Biro nyo, nakaupo na doon yung lalaki, pinapaalis nila. Umupo sa likuran, pinaalis pa rin nila. Pero tama lang. Bakit? Yun pa lang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinuha niya ang pwesto natin. Dahil sabi ng mga nagpaalis sa kanya, kinuha mo ang pwesto ko. Ako dyan, umalis ka dyan. Ganon ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kinuha niya ang pwesto natin. Siya ang namatay para sa atin. Ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, bakit marami, sabi rito, bakit maraming mga Kristiyano ngayon na nagiging kaaway ng krus ni Kristo? Kasi maraming mga ganong mga Kristiyano, mga minamahal, yung mga walang pag-ibig.
Mga Kristiyanong walang pagmamahal, walang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabi ng Biblia, marami ang sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Mga mananampalataya, mga minamahal na nakalimutan na nila ang pag-ibig sa Diyos. Nakalimutan nila na ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa. Paano mo maibig ang Diyos na hindi nakikita ganun? Ang kapwa mo'y nakikita mo, hindi mo siya maibig. Isa yan sa dahilan, mga minamahal, kung bakit marami, ang sabi na sinasabi ko na may pag-iyak, na sila'y nagiging kaaway ng krus ni Kristo. You become the enemy of the cross. Amen? Sinabi rito sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa Hebrews chapter 6, verse 4 up to 6, pagkatapos na ikaw ay nakatanggap ng katotohanan, natanggap mo ang turo ng Diyos, ang turo ng pag-ibig, ang turo ng pagmamalasakitan sa isa't isa, ang turo ng kaligtasan, ang turo ng katotohanan, at saka, sabi ng Biblia, at saka katatalikod. Ang tinutukoy dito, hindi lamang physical na pagtalikod, yung totally, hindi ka na dumadalo, hindi. Ang tinutukoy po rito, yung bumabalik ka sa dati mong ugali. Nahalubiluhan ka, sabi, bumalik ka sa yung dating ugali. Hindi mo alam, sabi, ipinapako mo muli si Kristo sa krus at nagiging kaaway ka ng krus ni Kristo. Sabi rito, basahin po natin. Dito po sa Hebreo chapter 6, verse 4 up to 6, sapagkat tungkol sa mga misang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan na panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli siya sa nakahiyan. Amen. 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 Ang sabi, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo. Natanggap mo ang pagbabago, natanggap mo ang dalisay na salita ng Diyos. Nakalasap ka ng mabubuting salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng kapangyarihan. Once upon a time, dati kang alipin ng kasalanan. Dati punong-puno ka ng puot, punong-puno ka ng galit. Dati ikaw, mga minamahal, ang pinakamasamang tao. Pero sabi, nakalasap ka ng mabuting salita ng Diyos, ng kapangyarihan. Ibig sabihin, tinanggap mo ang pagbabago. Ikaw ay binago ng dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo, at sabi rito, at saka naiwalay sa Diyos. Ibig sabihin na naiwalay, paglipas ng ilang panahon, nakalimutan na uli ang utos ng mahal na Panginoon. Nakalimutan na nila ang aral ng mahal na Panginoon. Bumabalik ang pride. Maliit lang na bagay, maminamahal, dahil sa pride, dahil sa galit, dahil sa ayaw nilang masaktan ng kanilang ego, maminamahal. Sabi rito, sila'y nahiwalay sa Diyos. Ay hindi na maaring baguhin pa muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay siyang muli sa hayag na kahiyan. Nagiging kaaway tayo ng krus ni Kristo. Amen? Dapat, maminamahal, sabi nga ng malapastor, ang mga Kristiyanong niligtas sa krus ng mahal na Panginoon, patay na. Patay na sa sanlibutan. Kung maaari, wala ka nang nararamdaman, wala ka nang nakikita, wala ka nang naririnig. Dapat mamatay na yung iyong senses. Sabi, lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa pakiramdam, hindi sa nakikita, hindi sa naririnig. We walk by faith.
At ang paglakad sa pananampalataya, mga minamahal, ito po ay kontra sa 5 senses. 5 senses. Pag nandiyan pa yung 5 senses mo, maramdamin ka pa rin, matitisurin ka pa rin, nanghihina ka pag nakakarinig ka ng mga salita na nakatitisod sa iyo. May pride ka pa niyan. Hindi ka pa tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay nabubuhay pa sa sarili. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yun ang dahilan kung bakit marami na sinasabi ni Apostol Pablo na may pag-iyak na nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Amen? Minsan nga, kahit sa preacher sasabihin ng iba, mga minamahal, ayoko makita yung preacher na yan, doon na lang ako dadalo sa iba. Pride yun. Pride yun. Akala mo ba pagdating mo sa ibang lugar, akala mo hindi ka na maka-encounter ng ganun, makaka-encounter ka pa rin ng ganun. Kasi walang problema doon sa preacher. Ang problema, ikaw. Pag punong-puno ka ng pride, akala mo, ang may problema, yung nakikilala mong mga tao, pero ang totoo, ikaw pala ang may problema. Pag tinanggal mo yung pride mo, kahit sino makaharap mo, hindi ka matitisod. Kahit saan ka magpunta, malibot mo, buong gawain sa buong Pilipinas, magkakaroon ka ng problema na gano'n. Akala mo ang problema yung preacher na nakikilala mo, yung pala, ang problema, yung pride na nasa iyo. Pero pag tinanggal mo yung pride mo, makita mo, uy, wala pala ang problema sa preacher. Ang problema pala nasa akin. Ang problema pala yung pride. Amen? Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan na nagiging kaaway ng krus ni Kristo, mga minamahal. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit lumipat kayo ng iba't ibang churches, iba't ibang outstation, may ma-encounter tayo ng ganyan. Kasi walang problema doon sa mga preacher na madadatnan nyo doon. Kahit magpapalit-palit ang preacher, matitisod at matitisod at matitisod ka pa rin. Kasi ang problema, ikaw. Yung pride na nasa iyo. Kasi kung wala kang pride, tatanggapin mo kung sino yung preacher mo kasi pinadala ng Diyos yan. Minsan, gagamitin ng malapangnon yan para hubugin tayo, linisin tayo, magbaguhin tayong lubusan ng malapangnon, hindi pabor sa ating napapakinggan ang mga naririnig natin, pero tinuturuan lang pala tayo para mamatay ang ating sarili. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y namatay na kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang ikinabubuhay ko sa lamang ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya kay Kristo na umibig sa akin at namatay nang dahil sa akin. Ang totoong Kristiyano patay na. Hindi ka na matisod sa naririnig mo, nakikita mo, nararamdaman mo. Kaya sabi ko sa inyo, ang may problema yun, may pride. Ito nyo, kahit saan siya napunta, na-backslide sa isang outstation kasi hindi nakasundo yung preacher. Napunta na naman sa lugar, napunta naman sa ibang lugar, may kaaway na naman. Kasi ang problema, yung pride. Ang preacher kasi, ang layunin ng preacher para mapabuti ang lahat ng mga mananampalataya. Walang preacher, maminamahal, na kayo ay dadalhin sa impyerno. Lahat ng preacher sa Jesus Miracle Crusade, hinubog yan ng ating beloved evangelist, beloved Wildy Estrada Almeida, para magkaroon sila, mga minamahal, ng pasanin sa gawain ng Diyos. Magkaroon ng pasanin sa mga kaluluwa. Amen? Hindi kami magtitiis ng magsakripisyo, maminamal, iwanan namin ang aming mga propesyon, ng aming mga trabaho. Kundi namin iniwan ang aming mga trabaho, maminamahal, maaring mas mataas pa ang kalagayan namin sa inyo. Mayaman pa kami sa inyo, may mga trabaho kami dati, iniwan namin yan. May mga propesyon kami, iniwan namin yan. Walang magtitiis kung walang pag-ibig ang preacher, walang magtitiis dito dahil wala silang sweldo. Wala silang sweldo, wala silang allowance. Ang tinatanggap nila, blessing. Minsan wala, minsan meron. Blessing lang. Amen? Kaya kung hindi punong-puno ng pag-ibig ang isang preacher, hindi makatatagal, maminamahal na magpatuloy
na magpagamit sa Diyos sapagkat mga minamahal, hindi biro ang pagiging preacher. Amen? Yun ang sinasabi, mga minamahal, ni Apostol Pablo na sinasabing may pag-iyak. Na ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kahihiyan ay ang kanilang kapurihan ay magiging kahihiyan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa lupa. Materialistic. Darating ang araw, mga minamahal, ilalagay tayo ng Diyos sa pagpili. Langit o trabaho. Pera o langit. Kayamanan o kaligtasan. Ilalagay ka talaga ng Diyos pagdating na araw sa pagpili. Lalo na kapag nagkatataka ng 666. Ngayon pa lang, maminamahal, nagkakaroon na ng discrimination. Vaccine pa lang yan. Lalo na pag nagkatataka ng 666. Pagka nagkatataka ng 666, hindi pwede hindi ka magpatatak. Mamili ka, buhay o kumatayan. Pag ayaw mong ng 666, mamatay ka sa gutom. Tanggalin ka sa trabaho. Pag ayaw mong tanggapin ng 666, hindi ka makatravel. Hindi ka makabili ng pagkain, hindi ka makapunta sa mall. Ngayon, yung mga ibang mga Kristiyano, makapasyal lang sa SM, magpaano na tayo? Magpabaksin na tayo. Hindi na tayo makapunta sa SM eh. Ang gaganda ng mga tanawin doon. Makapag-travel lang, ibang mga kapatiran, ibang mga mananampalataya, makapag-travel lang sa buong mundo. Travel lang yun, yung leisure. Gusto lang nilang makita ang wonders of the world. Mamamasyal lang sila sa iba't ibang panig ng mundo. Tatanggapin nila ang baksin, makapaglibot lang sila. Paano kung 666 na yan? Kaya sabi ko nga sa inyo, balang araw, kailangan mong mamili. At papunta na tayo dyan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, na sinasabi ko na may pagluha, na may pag-iyak, na marami ang magiging kaaway ng krus ni Kristo. Ipagpapalit nila sa material ang sakripisyo ni Kristo. Ang paghihirap ng malapanon sa krus, ipagpapalit nila, mga minamahal. Hindi baling mawala sa kanilang kaligtasan, hindi baling mawala sila sa paglilingkod sa Diyos, wag lang mawala ang trabaho, wag lang mawala, mga minamahal, ang pera, wag lang mawala, mga minamahal, ang mga bagay dito sa lupa. Amen? Mabasa nyo sa Biblia, mga minamahal, lahat ng mga Kristiyano na ngayon ay nasa langit na, mga minamahal, bago nila nakamtan ang kaligtasan, bago nila nakamtan ang langit, mayroon silang mga isinakripisyo. Mayroon silang mas pinili kaysa sa kanilang profesyon, kaysa sa kanilang trabaho, kaysa sa kanilang karangyaan, kayamanan, kapangyarihan. Si Moses, mga minamahal, magiging hari ng Egypt. Magiging hari siya ng Egypt. Kung hindi niya give up, mga minamahal, ang pagiging Prince of Egypt, siya ang susunod na hari. Pero nakita niya, mga minamahal, nananalantay sa kanyang dugo ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, iniwan niya ang kaharian ng Ehipto. Mas tiniis na maging kasama, na maging tampalasan na kasama ng mga nananampalataya kay Kristo, kaysa makamtan niya, mga minamahal, ang kaharian, ang kayamanan ng sanlibutan, ngunit ang katumbas naman nito ay ang kanyang kaluluwa itapon sa impyerno. Tignan niyo, mga minamahal, sa Hebrews 11:24 hanggang 26. Tignan niyo po, mga minamahal, kung ano ang isinakripisyo ni Moses. Magkaroon lang siya ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kindly pakibasa po, Hebrews. Isama natin, dagdag natin sandali. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises,
ay tumangging siya tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang sitang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang katustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat sa kanyang tinitignan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Inari niyang malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sinakripisyo niya, maminamahal, ang kaharian ng Ehipto. Tayo, ano lang isakripisyo mo? Balang araw, isasakripisyo mo, maminamahal, ang trabaho mo. Balang araw, kinakailang isakripisyo mo, maminamahal, ang pera, ang ayuda, o kung anumang mga material na bagay, sabi ng Biblia. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, marami ang sinasabi kong may pag-iyak na sila'y nagiging kaaway ng krus ni Kristo, na ang pinag-iisip ang mga bagay dito sa lupa. Hindi nila pinag-iisip ang mga bagay sa langit. Tandaan nyo mga minamahal, lahat ng buhay dito sa lupa, pansamantala. Pagpalagay mo mabuhay ka na ng 100 taon. Sa panahon natin ngayon, konti na lang ang nabubuhay ng 100 taon, kaya dinagdagan na yung dinagdagan na yung benefits na imbis na 100,000 lang ang makukuha ng mga 100 taong tao ang edad, dinagdagan na ngayon. Ginawa ng 1,000,000. Pag umabot ka ng 100 taon ngayon, 1,000,000 na ang gantimpala. Kasi bihira na ang aabot ng 100 taon. Amen. Pagpalagay mong ikaw ay naghari ng 100 taon, maminamahal, pero itapon naman ang kaluluwa mo sa impyerno, magpakailan-kailan pa man. Pagkatapos ng impyerno, itapon ka sa dagat-dagatang apoy. For what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose your own soul? Anong ipapalit mo sa iyong kaluluwa? Anong ipapalit mo sa iyong buhay? Kaya mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, isipin natin ngayon, baka hindi natin sinasadya, maging kaaway tayo ng dugo, maging kaaway tayo ng krus ni Kristo. Sinabi na yung nabasa natin. Sinasabi kong may pag-iyak, sabi ni Apostol Pablo, bakit siya umiyak? Kasi mga Kristiyano. Mga Kristiyano sila. Kaya ipinaalala niya na ang ating pagkamamayan ay makalangit. Buhat dito, hinihintay lang natin ang pagpaparito ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makapiling natin siya magpakailan-kailan pa man. Alalahanin niyo na ang ating pagkamamayan ay makalangit. We are heavenly citizens. Amen. Tayo ay transient lang dito, maminamahal, para lang tayong nanuluyan sa hotel. Para lang tayong nangapit bahay. Para lamang tayong naglalakbay dito sa mundo, nagdadaan lang tayo. Meron talaga tayong tunay na tirahan. Meron tayong tinatawag na final destination. Ito ang langit, ito ang buhay sa piling ng Diyos. Amen? Kaya napakasakit mga minamahal sabihin na nagiging kaaway ka ng krus ni Kristo. Amen? Napakasakit yan. Kaya nga, habang sinasabi ni Apostol Pablo dyan, umiiyak siya. Sinasabi kong may pag-iyak kasi ang daming natisod sa kanya. Ang mga Kristiyano noon nagkaroon ng tinatawag na anti-Pablo. Anti-Pablo. Kung merong antivirus, merong anti-Pablo. Mga galit kay Pablo. Galit sa pangaral ni Pablo. Ayaw ng pangaral ni Apostol Pablo. Pero si Pablo, mga minamahal, tandaan nyo, bakit gano'n na lang kasi ka-stricto ang pangangaral niya? Kasi napakarami niya ring tiniis. Napakarami niya ring isinakripisyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Kristo. Amen? Biro mo, abogado siya. Member siya ng Sinadrin. Ang Sinadrin, Senado yun nung unang panahon.
Senado yun, kaya senador siya. Pangatlo, pariseo siya. Sa panahon natin, bishop, obispo ng simbahan. Obispo siya, abogado siya, at senador siya. Ginagalang, tinitingala. At higit sa lahat na nasa kanya, siya ay Roman citizens. Kumbaga sa atin, green card holder. Sumusweldo ng dollar bilang abogado. Sumusweldo ng dinar sa Roma. Ang laki ng sinakripisyo niya, pero sabi niya, ang lahat ng pakinabang sa akin ay inari kong kalugian para makamtan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mayroon kang dapat isakripisyo. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, darating ang araw, ilalagay ka ng Diyos sa pagpili. Kailangan mong mamili. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, sabi ng Biblia mga minamahal, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. God will provide. Amen. Yung 3 milyon naglalakbay sa desyerto, walang pagkain, walang mataniman, walang mabilihan, binuhay ng Diyos, 3 milyon sila sa loob ng 40 years. Tayo, hindi na tayo tatagal ng 40 years. Maaring pinakamatagal na natin sa mundo nito, mga 3 years o 7 years. Babalik ng mala Panginoon, walang nakakaalam. Baka nga hindi na tayo umabot ng years. Baka hindi na tayo umabot ng taon. Kaya nga, ianda natin ang ating mga sarili. Darating ang araw, maminamahal, sa isang pagtitipon, in a twinkling of an eye, in a moment, sabi ng Biblia, tutunog ang trompeta ng Diyos at lahat ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay makakapiling ng Diyos sa langit magpakailan-kailan pa man. Yan ang dahilan kung bakit tayo naririto. Yan ang dahilan kung bakit tayo po'y naglilingkod, mga minamahal. Hinihintay natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinaka-ultimate goal ng bawat isa sa atin, hindi lang gumaling sa sakit, hindi lang pagpalain, hindi lamang maingatan, mga minamahal. Ang pinaka-ultimate goal, bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Para makamtan natin ang buhay na walang hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit. Kaya magpakatatag kayo, mga minamahal, lumawak tayo sa salita ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, darating ang araw, magiging alaala na lamang ang salita ng Diyos sa atin. Wala na kayong mapapakinggan. Ipagbabawal po ang Word of God. Nasa Amos 8:11 hanggang 12. Magkakaroon ng kagutom, hindi sa pagkain, hindi sa tinapay, hindi sa inumin, kundi sa salita ng Diyos. Ang mga tao ay lalaboy doon. At dito, maghahanap sila ng salita ng Diyos. Wala na silang mapapakinggan. Kaya baunin nyo sa inyong mga puso ang bawat salita ng Diyos. Ikintal nyo sa inyong mga puso, sa inyong mga isip, huwag mawala, huwag kalilimutan. Huwag nyo papasukin sa kabilang tenga, palabasin sa kabilang tenga. Balang araw, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng kaaliwan, ng katatagan, ng inspirasyon, ng kapangyarihan, at higit sa lahat, ng pagiging malakas sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, lumawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting sa pagmamahal ng Diyos. Namnamin natin mga minamalang mensahe ng awiting ito. Mga minamahal, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine ang Diyos na katawan tao dahil sa iyo. Sino ka? Sino tayo, mga minamahal, pagkukulan ng pansin ng ating dakilang Diyos? Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos, mga minamahal, na napakalaki. Napakaliit lang natin sa tingin niya. Tayong hinahamak ng sanlibutan. Tayong binabaliwala ng mga tao dito sa mundo. Merong Diyos na nagmamahal. Merong Diyos na nagmamalasakit. Merong Diyos na nagpapahalaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Umawit po tayo mga minamahal. Hallelujah. Mahal ng Diyos, sino ang makahilig? Mayroon ka bang nababati?
niya ipinagkait, nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos ay buti mo sa isang katulad ko, masuwain sa nais mo. Di man mansing laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lang ang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Amen. Sa ating bisita, mga minamahal, sa mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan. Kung meron ba tayong mga bisita, mga minamahal, sa ating mga bisita, itaas niyo po yung mga kamay. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay makasalanan, walang nakaabot sa kalutian ng Diyos. Kaya namatay si Kristo, namatay ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi niya matiis, maminaman na lahat ng tao sa buong mundo, matatapon sa dagat-dagatang apoy. Maghihirap, parurusan. Hindi niya kayang makita. Ang mga tao po, mga minamahal, ay magdurusa.
Katanggapin niyo ang ating pinakamamahal na panambilang sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal. Hallelujah. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, Mana Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mana Panginoon, patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus. Iligtas mo po ako sa ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Ipapanalangin natin, mga minamahal natin, mga bisita, mga webcast viewers natin, panalangin natin sila. Dakilang Ama sa langit, O Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo kalmapangalan sa akot ng buhay. Gayun mo silang mga tunay na anak mo. Hindi nawa ito ang una tuli, malapang na ng kalang paglilingkod. Ito na po maging simula. Pangawakan mo po sila, iligtas mo sila. Sampun ng kalang buong sambayan, ang buong pamilya, buong mag-anak, Panginoon. Lahat ng kalang mga kamag-anak, iligtas mo dakilang Diyos. Dali mo sa iyong banal na gawain, Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Sa ating mga baguhan, maminamahal, magpabautismo po kayo. Bago matapos ang ating gawain, meron kaming bautismo. Ito po'y walang bayad, libre, ilulubog po kayo sa tubig. Tanda ng inyong paglibing ng ating dating masamang buhay, masamang pagkatao, ililibing po sa tubig. Kaya God bless you po sa ating bisita. Mamaya lumapit po kayo sa ating mga beloved choir members. Magpalista kayo ng pangalan para sa bautismo. Mga minamahal, sa ating mga minamahal mga kapatiran, tayo po'y magsisi, sama-sama po tayong manalangin. Inuulit ko mga minamahal, sa panahon ng mga alagad, ang unang banal na hapunan, mga minamahal, ito po'y ginaganapan ng 12 alagad kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga alagad bago sila dumako sa tinatawag na huling hapunan, the Last Supper. Sinabi ng ating mahal na Panginoon, ikinalulungkot ko sa inyo. Isa sa kasalo ko sa hapunang ito, ang magkakanulo sa akin. Ibibigay nila ako at ipapako nila ako sa krus. Nalungkot ang mga alagad, mga minamahal, nagbulungan sila. Hindi nila iniisip, mga minamahal, isa sa kanila. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ako ba? Ako ba, mahal na Panginoon? Umiiyak sila, mga minamahal. Darating ang araw, ganun ang mangyayari, mga minamahal. Isa dito sa atin na sumasalo sa banal na hapunan na maging kaaway ng krus ni Kristo. Baka isa tayo, mga minamahal, na sabi ng banal na kasulatan, ipagpalit natin ang kaligtasan natin sa mga bagay na material, nag-isip ng mga bagay na ukol sa lupa. Iaalok sa iyo ng Antichrist ang kayamanan ng mundo, ang kasaganaan, mga minamahal, ang false prosperity. Kaya sabi, marami sa inyo ang magiging kaaway ng krus ni Kristo. Kaya mga minamahal, magsisipo tayo. Ipanalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumawak po tayo sa mga salita ng Diyos. Maging karapat-dapat tayong makasalo sa banal na hapunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Idalangin natin, mga minamahal, na maging karapat-dapat tayo. Huwag tayong mawala sa paglilingkod sa Diyos. Napakalapit na ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lagay lang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Ihanda mo kami, mahal na Panginoon, lalo na sa panahon na kami papipiliin mo. Tulungan mo kami, piliin ang kaligtasan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na piliin namin ang buhay na walang hanggan.
na huwag kaming masilaw sa mundo, mana Panginoon, sa iaalok na kayamanan, kasaganaan ng iyong kalaban, mana Panginoon. Pangawakan mo kami, dakilang Diyos. Iligtas mo kami sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga minamahal, tayo po'y dadako sa banal na hapunan. Nawakan natin ang katas ng ubas. O ang tinapay muna, mga minamahal. Sabi po talatang 24, hawakan natin ang tinapay. Sinabi rito, mga minamahal, nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putulan dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin, mga minamahal. Hawakan natin ang katas ng ubas. Sinabi ng talatang 25. Gayun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin na sabay-sabay, mga minamahal. Dali natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ibilang mga lakay at pagbubuti ng kapon. Sa bawat sugat mo, dumali ang banal mong dugo. Tinipang, kinalimutan ka, kinuhaan ka. Hinakumulat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Ipabilang ang mga lakay at bubong na tinagapon. Dami natin ang presensya ng mahal na Sa Panginoon. bawat sugat mo, Hallelujah! dumali ang banal mong dugo.
lahat ng dusa dapat ay para sa akin sana. Hallelujah! 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 Purihin ka man ang Panginoon. Hallelujah! 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 Di mabilang ang mga latayaan, pagbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Di ba inalimulang ka, unahan ang iyong mukha. Inakumulat ng puso na dapat ay para sa akin sana. Inakumulat ng puso na dapat ay para sa akin sana. Mga minamahal, habang nasa ating kalagitnaan ng ating pinakamamalang Panginoon, sama-sama po nating idulog sa Kanyang ating mga kaibigan, ang ating mataglay na karamdaman, ang ating natitirang kahinaan. Mga minamahal, malapit na po talagang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Ibinubuhos niya ang masaganang Espiritu. Mga minamahal, pangyayanda tayo. Malinis ang ating puso. Maging karapat-dapat tayo. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Manalangin po tayo, mga minamahal, habang nasa ating kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Dakilat na pagpala po namin, Ama Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang lahat ng aming mga kahinaan, ang aming mga natitirang kapintasan. Lubusan mo kaming baguhin, mahal na Panginoon. Alisin ang aming mga natitirang kahinaan. Ang galit, ang puot, ang lahat ng mga inggit, mahal na Panginoon. Mga kapalaluan sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Ang aming mga bisyo, mahal na Panginoon. Tanggalin mo po, Diyos, maging aming mga natitirang karamdaman. Mga problema, bigyan mo ng kalutasan, mahal na Panginoon. Hipuin mong bawat sa amin, dakilang Diyos. Lubusan mo kaming baguhin, pagalingin. Lutasin ang aming problema, mahal na Panginoon, sa mga pangyarihan pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Ang isang kamay ipatong natin sa bahagi nating mga katawan may sakit. Sabihin nyo lahat ng mga gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga problema, lahat ng mga kahinaan, sinasaway namin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng sakit at karamdaman, mga kahinaan, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, demons of anger, demons of hatred, demons of pride, demons of vain glory. Hallelujah! Vices began, problem dissolved. Lahat ng karamdaman, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Vices began, problem dissolved in Jesus' name. Hallelujah! Di may mga kahirapan, alinlangan, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y tumayo, mami na mahal, sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tumatalon. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Mga minamahal, walang kayang ikumpara na kayamanan dito sa lupa ang tatamuhin natin sa langit. At yun ay walang hanggan. Dito lahat ng mga mayaman dito, lahat ng mga prinsipe, mga hari dito, nananaginip lang sila. Pagdating ng araw, impyerno sila, parurusahan sila sa dagat-dagatang apoy, walang katapusan. Tayo ay totoong, nasa atin ang totoong realidad.
ang buhay natin ay mayaman sa langit. Tayo po'y may mga mansyon at meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw, bang tumatalo, maminamahal, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more.